gabi sa isang maliit na restaurant sa gilid ng kalsada. Mainit ang ilaw. Amoy mantika at bawang ang hangin. Sa loob ng kusina, abala ang isang chef. Pawisan siya, hingalin at walang tigil ang pagsasalita. "Bilisan na dyan, may order pa!" Sigaw niya habang nagigisa. Pero bawat sigaw may kasamang ubo. Malalim, basag, ubo, plema. Hindi niya napapansin na sa bawat pag-ubo may tumatalsik na laway. Diretso sa kawan, diretso sa pagkain. Wala siyang pakialam. Sanay na siya. Pagod na siya. Tinapos niya ang luto, inayos ang plato, at ipinasa sa waiter. Isang pamilyang may 3 miyembro ang umupo sa gitnang mesa. Ama, ina, at isang batang lalaki. Masaya sila, nagkukwentuhan, naghahati ng pagkain. "Ang sarap," sabi ng ina. "Sulit ang bayad," sabi ng ama. Kumakain sila ng masaya, hanggang sa ubo. Una ang ama, mahina lang, parang nabilaukan. Sumunod ang ina, mas malakas. Ang bata, napatingin. "Ma?" Biglang sabay-sabay ang ubo nila, paulit-ulit, parang may bumabara sa lalamunan. Namumula ang mukha, namumutla ang balat, at sa isang iglap, bumagsak sila sa sahig. Tahimik ang restaurant. Napatigil ang lahat. May nabasag na baso. "Tumawag ng ambulansya!" sigaw ng isang customer. Ilang segundo ang lumipas. Walang galaw ang pamilya. Tapos, biglang gumalaw ang ama. Bumangon siya ng mabagal, pero mali ang galaw. Pilay, hindi normal. Nakita ng lahat ang kanyang mga mata. Puting-puti ang pupil. Walang buhay. Sumunod ang ina. Ganon din ang mga mata. Ang bata, tumayo rin. Isang babae ang lumapit. "Sir, okay lang po ba yan?" Crunch! Kinagat ang leeg niya. Sumirit ang dugo. Sigawan, takbuhan, kagulo. Ang kinagat, umubo, nanginginig, at bumangon din. 1, 2, 3. Nagkakagatan na ang mga tao, parang mga hayop, parang mga patay na buhay. Sa gilid ng restaurant, nakatayo ang isang waiter. Nanginginig, pawis na pawis. "Zombie!" bulong niya. Mahilig siyang manood ng zombie movies. Alam niya ang itsura, alam niya ang galaw. Hindi pwede. Ang asawa ko, ang anak ko. Hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siya palabas. Sa labas, kaguluhan na rin. May mga taong tumatakbo, may mga sumisigaw, may mga kumakagat. Umiwas siya, sumiksik sa mga iskinita, nadapa, tumayo ulit. May humabol, isang babaeng duguan, bukas ang panga. Tinulak niya, tumakbo ulit. Pagdating niya sa kanilang kalsada, tumahimik ang mundo. Sirang bintana, bukas ang pinto, may dugo sa pader. "No!" sabi niyang mahina. Pumasok siya, basag ang mesa, may bakas ng paa. Tahimik, masyadong tahimik. Nanghina ang tuhod niya. Patay na sila, bulong niya. Narinig niya ang ungol sa likod niya. Paparating ang mga zombie. Napaluha siya. "Ayoko na!" Pumikit siya, handang tanggapin ang dulo. Pero, "Papa!" Mahina pero malinaw. Nagmulat siya. "Anak! Papa! Dito kami! Bilis!" Tumingala siya sa atik. Umakyat siya sa hagdan. May humawak sa paa niya. Tinulak niya, itinulak, isinara ang pinto.
Sa atik, naroon ang asawa niya. Yakap ang anak nila. Umiiyak. Yinakap niya sila ng mahigpit. Buhay sila. Ligtas. Sa ngayon, sa labas, naririnig ang kalampag. Ungol. Galit. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa pamilya niya. Hindi tayo susuko, sabi niya. Kailangan nating mabuhay. Sa labas, patuloy ang dilim at ang gutom ng mga patay. Isang linggo na ang lumipas. Isang linggo ng katahimikan. Isang linggo ng takot. Sa loob ng atik, halos hindi na gumagalaw ang oras. Si Marco, ang ama, ay nakaupo malapit sa maliit na bintana. Mula roon, tanaw niya ang sirang kalsada, mga abandonadong sasakyan, mga bakas ng dugo. Paminsan-minsan, may dumadaan na anino, mabagal, paika-ika, mga patay na hindi na marunong mamatay. Sa likod niya, yakap ni Lena ang kanyang asawa, ang kanilang anak na si Ellie. Payat na ang bata, nanghihina. Isang lata na lang ang sardinas ang natitira, 2 pirasong biskwit, at kalahating bote ng tubig. Wala nang bukas kung hindi gagalaw si Marco. Marco, mahinang sabi ni Lena. Hindi nakakayanin ni Ellie. Tumingin si Marco sa anak niya. Namumutla. Bitak-bitak ang labi. Babalik ako, sabi niya. Kukuha ko ng pagkain. Napatayo si Lena. Huwag, delikado. Mas delikado kung maghihintay tayo. Tahimik si Ellie, pero mahigpit ang hawak niya sa damit ng ama niya. Papa, babalik ka. Lumuhod si Marco. Hinding-hindi kita iiwan. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa atik. Bitbit ang isang lumang backpack at isang patalim sa kusina. Tahimik ang bahay. Bawat hakbang, pinipigilan ang hinina. Pagbukas ng pinto, humampas ang amoy ng nabubulok na laman at dugo. Naglakad siya palayo sa bahay. Dumidikit sa pader. Umiilag sa liwanag. May convenience store 2 kanto lang ang layo. Kung swerte, baka may nakira pa. Sa bawat hakbang, may naririnig siyang ungol. May mga paa na kinaladkad sa semento. Isang zombie ang dumaan sa harap niya. Wala nang kalahati ang mukha nito. Huminto si Marco. Hindi huminga. Lumampas ang nilalang. Di siya makapaniwala sa nangyari at di niya rin alam ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Pero di na niya ito ganong iniisip dahil mas mahalaga ang misyon niya. Nang makasiguradong wala na ang zombie, ay saka lang siya gumalaw ulit. Narating niya ang convenience store. Basag ang mga salamin. Bukas ang pinto. Madilim sa loob. Pumasok siya. Mabagal. Maingat. May mga bakanteng estante. May mga latang nakakalat sa sahig. Kinuha niya ang lahat ng mapapakinabangan. Delata, instant noodles, tubig. Nang biglang, may kumaluskos. May gumalaw sa likod ng counter. Itinaas niya ang patalim. Handang lumaban. Please, huwag. Boses ng babae. Isang dalaga ang lumabas. Payat. Madungis. May sugat sa braso. Hindi ako zombie. 1 linggo na akong nagtatago dito. Nag-freeze si Marco. Kung isasama niya ito, mas kaunti ang pagkain para sa pamilya niya. Kung iiwan niya, alam niya ang mangyayari. Anong pangalan mo? Tanong niya. Maya, sagot ng babae. Mag-isa na lang ako. Napapitit si Marco. Naalala niya si Lena. Naalala niya si Ellie. Kung sila ang malalagay sa sitwasyong ito, sana may tumulong din sa kanila. Sumama ka, sabi niya kay Maya.
pero tahimik. Naluha si Maya. Oo. Paglabas nila ng store, mas marami na ang zombie sa daan. Parang may naaamoy. Dumaan sila sa likod ng mga sasakyan. Yumuko. Gumapang. May isang zombie na biglang lumingon. Ungol. Tumakbo sila. Sumabit si Maya. Nadapa. May zombie na papalapit. Sinaksak ni Marco ang ulo nito. 1 beses, 2 beses. Nagkalat ang dugo sa mukha niya. Hingal. Takot. Bilis! Sigaw niya. Halos tanaw na ang bahay. Pero may grupo ng zombie sa tapat. Parang naghihintay. Pumasok sila sa katabing bahay. Umakyat sa 2nd palapag. May umakyat na zombie sa hagdan. Isinara ni Marco ang pinto. Tinulak ang kabinet. Umuuga ang pinto. Palakas ng palakas. May nakita siyang bintana. Tumalong siya palabas. Sumunod si Maya. Gumulong sila sa damuhan. Masakit. Pero buhay. Sa wakas, narating nila ang bahay. Umakyat sila sa atik. Isinara ang pinto. Yakap ni Lena si Marco. Napaluha nang makita ang pagkain. Napatingin si Maya. Sino siya? Kasama na natin, sagot ni Marco. Tahimik ang atik. Pero alam nilang hindi ito magtatagal. Sa labas, patuloy ang ungol ng mga gutom na nilalang. At sa loob, mas dumarami ang bibig na kailangang pakainin. Gaano kaya ito magtatagal? Tama kaya ang naging desisyon ni Marco sa pagkupkup kay Maya? Lumipas ang ilang araw. Naging mga linggo. Buhay pa rin sina Marco, Lena, Ellie at Maya. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa tiyaga at sa sobrang takot. Araw-araw sinusukat nila ang pagkain. 1 subok kada tao. Walang sayang, walang reklamo. Ang abandonadong convenience store ang nagsisilbi nilang pag-asa. Doon nila kinukuha ang kinakain sa pang-araw-araw. Mga dilata, instant noodles, at malinis na tubig. Pero alam nilang lahat ang totoo. Hindi ito magtatagal at mauubos din ang mga ito. Pinatibay nila ang kanilang base. Tinakpan ni Marco ang mga bintana ng kahoy. Ginamit niya ang kanilang mesa at mga kabinete bilang harang. Ang hagdan papuntang atik ay nilagyan nila ng lubid at lata. Kapag may umakyat, may tutunog. Gumawa rin sila ng mga armas. 1 mahabang patpat na may nakabaong kutsilyo sa dulo. 1 martilyo na binalutan ng tela para hindi madulas hawakan. At 1 lumang screwdriver na ginawang panaksak. Hindi ito perpekto, pero sapat para mabuhay at lumaban. Sina Marco at Maya ang lumalabas para kumuha ng supply. Sanay na sila, tahimik, mabilis. Si Lena at Ellie naman ang naiiwan, nagbabantay, nagdarasal. Pero isang umaga, nagsalita si Lena. Ako ang sasama ngayon, sabi niya. Napatingin si Marco. Hindi pwede, si Ellie, kaya ko, putol niya. Napatingin si Marco kay Maya. Tahimik lang ito, parang naiintindihan. Ayaw ni Lena na marinig ni Maya ang sasabihin niya. At kahit alanganin, pumayag si Marco. Naglakad silang dalawa sa sirang kalsada. Magkatabi, tahimik. May mga zombie sa malayo at tanaw sa anino ng mga ito kung gaano ka sila kadami. Biglang may sumulpot sa likod ng isang sasakyan. 1 zombie na wala ng braso. Sinaksak ni Marco ang ulo nito gamit ang dala niyang screwdriver at agad itong bumagsak. Pero may sumunod. 2. Nang makita ito ay napaatras si Lena pero hindi tumakbo. Tinuhog niya ang isa gamit ang patpat na may kutsilyo. Nanginginig ang kamay niya. Pero tumama. Bilis, sabi ni Marco. At nagpatuloy na sila sa pagtakbo habang humahabol naman ang isa pang zombie.
Nang makalayo na sa humahabol sa kanilang zombie, ay medyo binagalan na nila ang pagtakbo. Pagdating sa isang eskinita, huminto si Lena. "Marco," sabi niya, "mali ang desisyon mo." Napatingin siya. "Alin?" "Isama si Maya." Nanahimik si Marco. "Mas marami na tayo," dugtong ni Lena. "Mas mabilis maubos ang pagkain. Mas delikado para kay Ellie." Humigpit ang panga ni Marco. "Hindi ko kayang iwan siya. Kung iniwan ko siya, patay na siya ngayon. At paano kung tayo naman ang mamatay?" Balik ni Lena. Saglit na katahimikan. "Pamilya ko ang uunahin ko," mariing sabi ni Lena. "Ginagawa ko rin yun," sagot ni Marco. Muli silang tumahimik na dalawa, pero halata ang galit at sama ng loob sa isa't isa. Sa pagbalik nila, mas mahirap ang dinaanan nila. Mas marami ang zombie. Dahan-dahan silang naglakad para hindi mapansin ng mga ito, pero nakatapak naman si Lena ng sanga at naputol ito at gumawa ng ingay. Parang nagising at naalarma ang mga zombie. Tumingin ang mga ito sa kanila at sumigaw. Nagsimula itong magtakbuhan papunta sa kanila. Dali-dali silang tumakbo at pumasok sila sa isang sirang bahay. Sinara ang pinto nitong sira-sira. May sumipa sa labas. Isa, dalawa. Tinulak ni Marco ang aparado parang panharang, habang si Lena naman ang nakakasasaksak sa kanila sa pagitan ng sirang pinto. Makalipas ang ilang minuto, ay tumahimik na ulit. Halos hindi sila humihinga sa pagod at kaba, pero pinilit pa rin nilang kumilos. Pagdating sa base, ramdam sa dalawa ang panlalamig sa isa't isa. Tahimik si Marco, tahimik si Lena. Napansin ito ni Maya. Hindi siya nagtatanong, pero alam niya. Alam niyang siya ang dahilan. Kinagabihan, narinig ni Lena na umiiyak. Tahimik, pigil. Nakaupo si Maya sa sulok. Pinagmamasdan si Ellie na natutulog. Mahina siyang nagsalita sa sarili. "Pasensya na, pero kailangan ko ring mabuhay." Tahimik ang gabi. Sa atik, tanging mahihinang paghinga lang ni Ellie habang natutulog ang maririnig. Kinabukasan, mas mabigat ang hangin sa loob ng base. Ramdam ang distansya sa mag-asawang sina Marco at Lena. Ramdam lalo ito ni Maya. Makalipas ang ilang araw, kailangan na nilang lumabas ulit. Paubos na ang kanilang supply. 2 lata na lang ng sardinas at 1 galong tubig. "Ako at si Marco ulit?" tanong ni Maya. Mahina ang boses. Hindi kumibo si Lena, pero nakita ni Maya ang malamig na tingin nito. Lalo na nang inaya na siya ni Marco na lumabas. Sa labas, tahimik ang kalsada. Masyadong tahimik. Naglalakad sila ng magkatabi. Magkalapit, pero may pagitan. "Salamat," biglang sabi ni Marco. Napatingin si Maya. "Para saan?" "Hindi ka umaalis, kahit alam mong delikado." Bahagyang ngumiti si Maya. "Wala naman akong pupuntahan." Saglit silang nagkatitigan. Naalala ni Marco ang kapatid niyang babae at inisip na sana ay ligtas din ito, pati ang mga magulang niya. Naalala rin ni Maya ang namatay niyang kapatid at kung gaano siya protektahan nito, gaya ng ginagawa ni Marco ngayon sa kanya ngayon. Habang papalapit sila sa convenience store, may narinig silang kaluskos. Hindi lang isa, kundi marami. Biglang may sumugod mula sa gilid ng pader. Isang zombie na halos nakalawit na ang panga. Napaatras si Marco at nadapa sa sirang kanal. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Papunta na ang zombie sa kanya. "Marco!" Bago pa ito makalapit, sumugod si Maya. Tinuhog niya ang ulo nito gamit ang patpat na may kutsilyo. Sabay isang malakas na tulak. Bumagsak ang zombie. Halos maihi si Marco sa kaba. Humihingal si Maya. Naninginig ang kamay. Napatingin si Marco sa kanya. Malapit ang mukha nila sa isa't isa. "Salamat," bulong niya. Hinila siya ni Maya pataas. Sa pagmamadali, hindi nila namalayang magkahawak pa rin ang kamay nila.
Mahigpit. Mainit. Pareho nilang napansin. Pareho ring hindi agad bumitaw. Hanggang sa makarinig sila ng ungol sa likod. Sabay silang napatingin. At sabay ding kumawala ang mga kamay. Pagbalik nila sa base, may dala na silang mga supply na tatagal ng ilang araw. Puno na ang mga bag nila. Pero mas mabigat ang dala nilang katahimikan. Nakita ni Lena ang bahagyang gasgas sa braso ni Marco at ang bahid ng dugo sa damit ni Maya. Anong nangyari? Malamig na tanong niya. Kamuntikan na ako, sagot ni Marco. Kung hindi dahil kay Maya, hindi na niya tinapos. Tahimik si Lena, pero nakita niya. Nakita niya kung paano tumining si Marco kay Maya, kung paano bahagyang ngumiti si Maya pabalik. Ang kanyang pag-aalala ay agad na napalitan ng matinding inis na hindi niya mailabas. Alam niyang natural lang ito, pero may kung anong hindi niya maipaliwanag. Kinagabihan, habang natutulog si Ellie at Lena, lumabas si Marco sandali sa ibabang bahagi ng bahay para magpaangin at para tignan ng mga harang. Sumunod si Maya para tulungan siya. Habang inaayos nila ang lubid sa hagdan, biglang may kumalabog labas ng bintana. Nagulat si Maya at muntik madulas. Mabilis siyang nasalo ni Marco. Sa sandaling iyon, magkadikit ang dibdib nila. Magkalapit ang mukha. Naririnig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Okay ka lang? Tanong ni Marco, mahina. Oo, sagot ni Maya. Sa taas ng hagdan, nakatayo si Lena. Tahimik na nakatingin at nagmamasbid. Nakita niya ang buong pangyayari kaya hindi niya magawang magalit ng tuluyan. Kung normal na araw lang ito, ay wala lang sa kanya ito. Pero sa isang mundong puno ng takot at gutom, kahit simpleng pag-alalay, masakit makita. Umakyat si Lena nang hindi nagsasalita, at sa bilim ng atik, mas lalong bumigat ang hangin. Sa labas ng base, parami ng parami ang zombie. Sa loob, parami ng parami ang lamat. At minsan, mas mapanganib ang selos kaysa sa mga halimaw sa labas. Isang umaga, kakaiba ang pakiramdam sa atik. Tahimik pa rin ang paligid, pero hindi iyon ang nakakabahala. Ang nakakatakot ay ang mahinang pag-ubo ni Ellie. Namumutla siya, mainit ang noo, mabigat ang paghinga. Mahina niyang tawag sa ina. Agad lumapit si Lena. Hinawakan ang noo ng anak. Mainit ito. Wala silang gamot. Wala ring thermometer. Alam niyang hindi ito simpleng pagod o lagnat lang. Kailangan natin ng gamot, sabi niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Ako na ang aalis, agad na sabi ni Marco. Umiling si Lena. Ako ang may alam kung anong gamot at alam ko rin kung saan ang pinakamalapit na drugstore. Napatingin si Maya. Ako na lang ang maiiwan, sabi niya. Saglit na tumigil si Lena. Ayaw niyang maiwan si Maya kay Ellie. Ayaw niyang magtagal ang mga ito sa isang silid nang wala siya. Tayo ang lalabas, malinaw niyang sabi rito. Marco, ikaw ang maiiwan kay Ellie. Napayuko si Marco. Wala siyang pagtutol. Bago sila umalis, hinawakan ni Ellie ang kamay ng ina. Ma, bumalik ka ha. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam kung magiging okay ako kapag wala ka. Parang may kumurot sa dibdib ni Lena. Ngumiti siya ng pilit. Babalik ako. Pangako. Sa labas, malamig ang hangin. Mas tahimik kaysa dati. Habang naglalakad sila ni Maya, mabigat ang pagitan nila. Hanggang sa biglang nagsalita si Lena. May gusto ka ba sa asawa ko? Diretsyo, walang paligoy-ligoy. Natigilan si Maya. Wala, sagot niya agad. Kuya ang tingin ko sa kanya, parang kapatid. Hindi kumbinsido ang mukha ni Lena.
Hindi ako bulag. Wala akong balak sirain ang pamilya ninyo. Matatag na sagot ni Maya. Bago pa makasagot si Lena, may kaluskos. Sunod-sunod. Mula sa likod ng mga abandonadong sasakyan, may mga aninong gumalaw. Mga zombie. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Naputol ang kanilang usapan. Sumugod ang unang zombie. Tinaga ni Maya. Sumunod ang isa pa. Tinulak ni Lena gamit ang tubo. Walang oras para sa emosyon. Puro hinga, puro gigil, puro sigaw. Habang nakikipaglaban sila, may biglang sumigaw mula sa gilid. Sa likod ninyo! Isang babae na may hawak na palakol. Tinaga niya ang zombie na papalapit kay Lena. Tumahimik sandali ang paligid matapos bumagsak ang zombie. Humihingal silang tatlo. Ako si Kara, sabi ng babae. Naghahanap lang ako ng pwedeng makasama at matitirhan na rin. Nagkatinginan sina Maya at Lena. Pwede ka sumama sa amin, sabi agad ni Maya. Pero napahinto siya. Napatingin kay Lena. Hindi siya ang dapat magdesisyon. Saglit na nag-isip si Lena. Ayaw niyang dagdag na bibig na pakakainin. Mas uunti ang pagkain, mas uunti ang tubig. Pero hindi niya rin kayang maging malupit. Sige, maikli niyang sagot. Sa isip niya, mas lalo silang mahihirapan nito. Mas naging madali ang daan papunta sa drugstore. 3 na sila. Mas mabilis kumilos, mas organisado. Nakarating sila ng hindi gaanong nahihirapan. Binuksan ni Lena ang mga kabinet. Kinuha ang mga gamot sa lagnat, antibiotics at pain reliever. Para kay Ellie. Bulong niya habang inilalagay sa bag ang mga ito. Paglabas nila, mas marami ng zombie ang nakaabang. Parang may humatak ng buong lungsod papunta sa kanila. Daang-daang umulang sumabay sa hangin. Napapaligiran sila. Takbo! Sigaw ni Kara. Pero sarado ang daan. Napunta sila sa isang makitnib na eskinita. Walang ibang lalabasan kundi pabalik sa mga zombie. Isa lang ang makakalusot kung may magpapahuli. Bulong ni Kara. Hindi, kaya natin to. Sama-sama. Lumaban sila. Sabay-sabay. Sunod-sunod ang tama. Sunod-sunod ang patak ng dugo. Habang nakikipaglaban, biglang pumasok sa isip ni Lena ang mukha ni Ellie. Ma, bumalik ka ha. Bumalik ang boses. Bumalik ang takot. Isa siyang ina. Hindi niya pwedeng iwanan ang anak niya. Habang abala ang dalawa sa pakikipaglaban, unti-munting umatras si Lena. Pasensya na, sigaw niya. Sabay siyang tumakbo ng mabilis. Iniwan niya ang dalawa. Lena! Sigaw ni Maya. Pero huli na. Mas lalo pang dumami ang zombie. Nanghina si Kara nang biglang may kumagit sa braso niya. Napaupo siya. Napahagulhol. Umalis ka na, sabi niya kay Maya kahit nanginginig. Hindi ko na kaya. Hindi kita iiwan, sigaw ni Maya sa kanya. Alis na, sigaw ni Kara habang hinaharangan ng paparating na mga zombie. Napilitang tumakbo si Maya. Luhang-luha, nanginginig, hanggang sa makarating siya sa isang dead end. Isang mataas na pader. Ang tanging paraan patahas ay isang lumang silya. Escape route nila iyon noon pa. Umakyat siya. Tumapak. Pero sa di inaasahang pagkakataon, nabali ang paa ng silya. Bumagsak siya. Naririnig na niya ang mga yapak, mga umul at papalapit na ang mga ito. Sumandal siya sa pader. Wala nang lalabasan. Umiyak na lamang siya. Galit siya kay Lena, pero may parte sa kanya na nauunawaan ng ginawa nito. Umiiyak si Maya. Napasandal na lang siya sa malamig na pader. Naririnig niya ang mabibigat na yabag at basag na ungol ng mga zombie. Isang hakbang. 2. Naaamoy na niya ang nabubulok nilang laman.
Pumikit na lang siya at tinanggap ang kapalaran niya. Pero biglang, "Maya!" Napatingala siya. Sa ibabaw ng mataas na pader may aninong nakatayo. May nakaunat na kamay. Si Marco. "Abutin mo! Bilis!" sigaw niya. Halos hindi makagalaw si Maya sa takot. Malapit na sa kanya ang mga zombie. Ramdam na niya ang hangin mula sa pag-abot ng mga kamay ng mga ito. Tumalon siya, pero kinulang. "Isa pa!" sigaw ni Marco. Muling tumalon si Maya habang papalapit ang mga kamay sa likod niya. Sa huling segundo, nahawakan niya ang kamay ni Marco. Mahigpit. Halos mapigtas ang balikat niya sa lakas ng paghila. Isang zombie ang umabot sa paa niya pero agad ding nakabitaw. Naiahon siya ni Marco sa taas. Sa ibaba, nagkakagulo ang mga zombie. Nag-uunahan, nag-aagawan. Habang nakahiga si Maya sa ibabaw ng pader, umiiyak at hinahabol ang hininga. Ilang minuto bago iyon, bumalik si Lena sa base. Dala ang mga gamot sa loob ng kanyang bag. Masaya siya. "Ellie, may gamot na," sabi niya, halos nakangiti. Iniisip niya si Marco. Siguradong matutuwa ito. Pagkakita nila sa isa't isa, napatingin si Marco. Agad niyang napansin. "Nasaan si Maya?" Tahimik si Lena. "Nasaan si Maya?" Mas matiin. Hindi siya makasagot. Nabasa ni Marco ang sagot sa mukha niya. Hindi na siya nagsalita. Hindi man lang niya inalala ang kanyang mag-ina. Tumakbo siya palabas. Iniwan si Lena at ang may sakit nilang anak. Kasalukuyan, pagbalik ni na Marco at Maya sa attic, madilim na. Medyo maayos na ang lagay ni Ellie. Bumaba na ng kaunti ang lagnat nito. Pero hindi masaya si Lena. Hindi man lang tinanong ni Marco kung okay ba ang anak nila. Hindi man lang siya kinamusta. Lumapit si Lena. "Marco, pagod ako." Malamig nitong sagot sa kanya. Doon nagsimulang tumubo ang galit ni Lena. Kay Maya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana sila magkaganito ni Marco. Sa paglalim ng gabi, binantayan ni Lena si Ellie hanggang tuluyang bumaba ang lagnat nito. Hating gabi na nang humiga siya. Iniisip niya kung hindi na ba siya gaanong kaganda, kaya tila nanlalamig ang asawa niya sa kanya. Sinubukan niyang tignan ang sarili sa salamin, pero pagtingin niya sa lumang salamin, may nakatayo sa likod niya. Isang babae, maputla, may marka ng kagat sa braso. Si Kara, nakatitig lang. Nabahiyaw si Lena at maring ipinikit ang mga mata. Pagmulat niya, wala. Refleksyon lang. Inisip niyang guni-guni lamang ito at dala lang ng matinding pagod. Pero kinabukasan, pagkagising niya nang muli siyang mapatingin sa salamin, nandun ulit. Sa gilid ng salamin, sa likod ni Marco, paulit-ulit itong nangyari. Unti-unting puno ng kaba at takot ang isip ni Lena. Isang gabi, nagising siya. May mahinang tunog ng kuko sa salamin. Dahan-dahan siyang napatingin. Sa loob ng salamin, nakatayo si Kara. Hindi na siya maputla. Gumiti ito at dahan-dahang itinuro si Marco. Pagkatapos, si Maya. Paglingon ni Lena sa dalawa, nakita niyang magkayakap ang dalawa habang natutulog. Agad kumulog ang dugo ni Lena. Dali-dali niyang hinablot ang paa ni Maya para kalagtarin ito. Pero laking gulat niya nang biglang napatili ang hinila niya. Sa muli niyang pagtingin, si Ellie pala ang hawak niya. Sila palang mag-anak ang magkatabi. Paglingon niya, si Maya ay nasa kabilang parte ng attic, natutulog. Gayunman, hindi takot ang nadama ni Lena. Mas nangibabaw ang matinding selos at galit.
sinisisi niya si Maya sa lahat ng nangyayari sa kanila.